Hindi. Anong ginawa ni Adan? Anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog. Sabi ko, Pagos, kaya ito, ako ang anak, si Adan natulog lang. Amen? Sabi ko, all my life, I am searching for my partner. Yan yung nakukuha ko sa TV. But when I read the Bible, mga kapatid, Adam, when he, pag-gising niya, kasala na siya. Kaya may ibang story ng ating Diyos. Hindi ko na-realize, Lord, pag-gising niya, pag-gising niya, the first wedding, the first ceremony. Amen? Hindi natin nababasa sa Bible na sinabi ni Lord, Adan, ito yung babae. Kilalanin mo muna. Kung ayaw mong sabihin mo na papalitan sila. God never said that. Because God knows the perfect woman for Adam. Amen? Amen. God never said, Adam, hey, wake up. May ginawa na ang babae na hanapin mo lang sa Eden. No. The Bible says God brought the woman to the man. Sinatid ng Diyos ang babae sa harap ng lalaki. Pag-ising ng lalaki, sabi na, Lord, I believe na kalunod siya. So, ginawa ni Lord na asawa niya. Perfect. For him. Hindi sinabi niya na, sana yung nagsimulot. Hindi sinabi niya, Lord, sana medyo glandy naman sana. Hindi naman daw, yata na walang maraming salita. I believe na worship siya. Hindi siya nagreklamo. Because God knows the perfect. I realize, sa love life namin mga kapatid, Adam never had a chance to choose. God chose for him. Lahat ng mga lalaki dito. Adam never had an option. God didn't make 5 women. Hindi ka sinabi kay Adan, may 5 babae. Choose one. God chose for the man. To God be the glory because may asawa na ako eh. Yung asawa ko, ever being a boyfriend. Hindi nabasa ko yung story of Jesus. The first time I kissed my wife, doon ko nalaman yung meaning ng pain ng babae. Ever been kissed yan? At sabi pa ng pastor, you may now kiss the right. Meaning, you may not touch the left. Amen, mga kapatid? Na-realize nyo, pagkakalan, ang lalaki tatayo lang. Ang babae mo lalaki. Amen? When I found out that Adam had wala siyang chance na magpitik ng babae, sabi ko, Lord, from now on, I will never choose. You will choose. Sabi ko, Lord, mahala na Lord, wala ko yung asawa. Sabi ko gano'n, umiiyak ako sa tayo, wala yung single. Basta, tapos na hukukul sa Ginoo. Lord, kung ayaw mo paasawa, it's fine. Lord, do that. May paasawa mo ako, it's fine. Lord, kung ipaasawa mo ako 30 years old, 40 years old, I don't care. You're with that. Yes, Lord. When I realized that, Lord, wala si ay kuya sa Biblia. Kasi kung saan kong pinakuha, hindi kuya. You know what, mga kapatid? Yeah. I was very in need. Marami akong very girlfriend na. Hindi talaga may iwasan pag-alang sa pastor. Especially when the last, the people, marami ko like natin. Yes! You know why? Gusto sila ay Satan eh.
Praise God, purihin ang Panginoon. Look to your life, the Lord. Magtutok ka, ipahugan mo sa kanan. Hindi sa gusto na makakil mo sila. Hindi mo lang kung wala kang ito sa Ginoo kanya mo yung tipo delikado ka rin. Lagi sila yung panindigan na they will wait na ano. Yan, pwede na. So, God, hindi mo na. Doon ko na-realize na umiyak ako, sabi ko, Lord, sabi, ang first instruction ni Lord sa akin, hanapin mo yung mga ex mo. Ask forgiveness. Sabi ko, Lord, paano mo sila hanapin? So, sa nauna na ito, pinagulang ko sa kuha. Ano ba ginagawa ko sa kapatid? Sabi kasi ng Bible, di ba, do not equal him together with that believer. Ano ba ginagawa natin? Kung may makita ang babae, i-invite ko sa church. Dapat hindi ko na yan ka. Para lang, di ba? Pinapaano ko ba? Kung hindi may iwasan, ang salaki ako. Lalaki is lalaki. To be honest with you, nakasala ko sa una. May girlfriend ako na pinilit ko talaga magiging worship leader. Hindi. Kasi sa simula pa lang na hindi pa siya Christian, nag-yoke na kami. I'm yoking with her, right? Dinala ko siya na, bakit so ganda? Nag-worship leader siya.